Gandang gabi po mga kapatid. Share thought ko lang po yung aking nabasa muli sa 2 Samuel 24 verse 1 hanggang 10. Yung sa mga nakabasa po at nalilito, kasi ako sa to lang nalito po ako eh. Kaya ako to ginawa ang tong video na to para ma-explain ko po sa inyo kung ano yung talagang totoong nangyari at kung bakit nagkasala uli si David. Kasi kung binasa niyo mabuti, kahit paulitin niyo, pinabilang lang naman talaga sa kanila eh. Pinabilang lang talaga sa kanya ng Diyos. Pinabilang lang ng Diyos kay David yung Israel. Kasi nga nagkasala muli. Ngayon, sisimplihan ko lang para mabilis. Nagkasala po si David doon kasi ang motibo ng kanyang pagbibilang ay hindi para parangalan ng Diyos, kundi ang motibo ng kanyang pagbibilang ay ang puso niya, parang nagmayabang siya na isip niya, ang dami ko na palang napanalunan na laban, ang dami ko na palang malakas pala talaga ako. Parang ganun po yung naging isip ni David, na hindi niya alam, isinaksak ng demonyo sa kanyang puso yun, na pinintulutan ng Diyos para mapurusahan na rin ng Israel kasi nga sa muling pagkakasala nila. Ngayon ang tanong po, bakit ba nagkasala muli ang Israel at ang Buda noon? Kasi po, ang kasalanan ng bayan noon, ang naging kasalanan muli nila noon ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagmamataas sa sarili, kasi nga dahil nga po sa lumakas sila, parang isip nila ay malakas kami, kaya marami kami, kaya tanyag kami ngayon. Kaya po, sa mga nalilito ulit, ang naging kasalanan po ni David sa puso niya ay ang isipan niya nung nalaman niya ang bilang ng kanyang pinamumunuan, ay akala niya sa lakas niya. Hindi niya alam, kaya lang naman niya nakamit yung ganong katanyagan dahil sa Diyos pinapatnubayan siya mula una hanggang sa kasalukuyan noon. Gets po ba? Sa mga hindi nakagets, kaya siya naging tanyag dahil sa Diyos nung pinabilang sa kanya yung mga tao doon. Akala niya kaya dumami dahil sa katanyagan nila. Parang sa panahon ngayon natin, kung ikay mahirap pa lang, Panginoon, bigyan niyo po sa akin yung kayamanan, o bigyan niyo po sa akin yung gatong katanyagan. Nung ibinigay na sa iyo, naging komportable ka na sa buhay mo, nakalimutan mo na ang Diyos. Oo, nasa isip mo pa rin ang Diyos, pero hindi mo na ginagawa yung kanyang kalooban dahil ang sinasamba mo na ang tunay ang pera. 'Di ba? Yun po yung punto ko doon, na sa puso natin, pagka meron na tayo, hindi na yung Diyos ang napaparangalan, kundi ang sarili natin. Gets po ba? Yun po yung pinakapunto ng 2 Samuel 24:1 hanggang 10. Sa mga nalilito po, kaya ko siniyasat to, ayoko kasi nagbabasa, tapos hindi ko man naiintindihan. Yun lang po mga kapatid. Sana nagets nyo po.